Medical procedure, then COVID at ito, sasakay na siya. Ayun. Nakapag-file po kami ng bail sa Valenzuela, and right now she still has another case sa Pasig. So yun naman po, qualified human trafficking. Right now, of course, we will file a petition for bail for that case. Kailan po ipa-file yung petition for bail? The hearing is on September 27, so before that, we have to file na talaga. Non-bailable though. Non-bailable po, kaya that's why we have to file petition for bail. Ma'am, today ba dadalhin pa ba siya sa Pasig? Yun po ang the commitment, actually may commitment order na sa ngayon from Pasig City, issued by RTC Pasig. So mangyayari is pupunta rin muna ulit sa PNP custodial for some procedures and all, and I think nakapag-bail na ngayon lang. Nakapag-bail na. Magkano po? Yes. How much? 540,000. 540 kasi ang isang count ay 90. 90, but double the band ang ginawa ni Judge. So 270 pa? Triple times 2 kasi 2 counts. Siya lang bang accused dito, attorney? Siya lang. This is in connection pa din doon sa Office of the Ombudsman case na pinasa kanya. Satisfied ba kayo dun sa nangyari? Dapat gusto nyo sa custodial center tapos biglang ngayon dito siya i-commit sa Valenzuela jail tapos biglang kayo nag-bail. Well, kasi ang first and foremost consideration namin yung safety ni Mayor Alice Buno, considering yung mga threats sa buhay niya. Pero kasi feel namin mas secure siya sa PNP Custodial Center. Pero yun na nga, ang sabi ni Judge, sa Valenzuela na lang siya dito. So, in our assessment, mas delikado naman siya. So, feeling namin, kailangan na lang siya mag-bail para sa Pasig or Congress, wherever siya dahil ng RTC judge ng Pasig kung saan siya gusto siya mag-bail. Attorney, bakit parang biglaan yung move natin na mag-bail? Kasi in the past po, even yata bago tayo pumasok sa korte, our decision is not to post bail. Yeah, we really do not intend to post bail, kaya walang pambayad, no? Kaya natagalan kasi naghanap pa kami ng pambayad. Kaya lang, kasi nga, bakit ka magpo-post ng bail kung di ka naman din makakalabas, di ba? So, mag-post man siya ng bail nung panahon na yun, meron pa rin siyang detention order sa Senate. So, wala, ganun din. So, sasabay na lang namin yung post-post ng bail. Pero kasi nga, nasabi ko kanina, yung first and foremost consideration, safety, ina-assess namin kung saan feel namin mas safe siya. So, ni-roll out namin yung Valenzuela, nag-post kami ng bail. Mama, attorney, natagalan kasi nag-post kayo ng bail. Yeah, natagalan kasi nag-post kami ng bail. Naghanap kami ng pag-post ng pera para mag-bail. Pero at any rate, meron po kasing commitment order from Pasig. Na-anticipate niyo po ba yun or na-consider niyo yun before you move to post bail? Of course. So, what does that mean po? Mas safe ba sa... Kasi you were saying na mas maganda status quo, PNP, custodial facility. That's the best option sana. Ayaw naman ni Judge. So, kinomit
lumapit siya sa Valenzuela City Jail. Tapos sila kami. Ano pong stand din niyo dun sa request po ng House of Representatives for custody po ni Alice po? We will leave that to the sound discretion of the court. Kasi depende sa RTC kung papayagan sila. But kayo po ba on their capture? Okay lang sa inyo? Sa amin naman, basta safety siya, okay sa amin. Safe, ang kanyang security, okay kami doon. Ang first purpose nga, secure lang siya dapat. Sir, ano lang next sa kanya ngayon kay Mayor Alice? Marami. Una, first and foremost, kailangan namin mag-file ng petition for bail. Diba? Para makapag-bail. Tapos, syempre, yung mga contempt, mag-motion to leave contempt, akit sa proper forum, sa Supreme Court, kung kailangan. Kailan po yung arraignment niya sa Pasig? Meron ba rin? May ba pa? Alam ko sa 27, sa Friday. Di ba natapos na tayo mag-interview? May oras po. Dito, attorney, kailan? Anong oras po yung September 27 ba? 27? Anong oras po? Attorney, nabanggit sa open court, kaklase niyo pala si Judge ng misis niyo? Hindi ko alam kung kaklase ko, pero kaklase siya ng wife ko. Pero schoolmate kayo? Parehas kayong bedan. Batchmate, Bedan. Not batchmate. Sa 93 ako eh. 94 siya. Oo. 94 ang wife ko eh. Eh si Ombudsman, taga San Beda naman din daw. So, Pero naman din yun. So okay lang sir yun? okay lang. Wala nang inhibit. Wala naman kasi ako naman naniniwala naman sa integrity at saka naniniwala ako sa merit ng kaso namin. Kailan po next setting po dito? Kailan next? Akala ko na interview. Dapat ikaw. September 30, sir. Kailan? September 30. Ano yun? Arraignment? Arraignment. Yung arraignment. And trial. Pre-trial. Thank you, Attorney. Magpa-file po kayo ng petition to post bail doon sa qualified human trafficking. Petition for bail. Opo. Why po? Bakit po? For somebody. Makalabas siya. Pero bakit po? Why do you think that Mayor Alice deserves to be granted na makapag-bail for a non-bailable offense? Kasi nga, non-bailable offense. Kaya Yeah. kailangan mo mag-petition for bail. Kasi kung bailable yun, mag-bail ka lang. So hindi nyo na hintayin makapag-present ng evidence sa prosecution? Kung nagpe-present sila ng evidence. Wait. Pag nag-file ka na kasi ng petition for bail, isa-set yun, marathon hearing yun. So, in less than 2 weeks, mag-i-issue, imamarathon ng court yun na itidirect nila yung prosecution to present their evidence para mabilisan. Okay. Disclaimer, ang mga tao na banggit sa bidyong ito ay base lamang sa mga nakalap namin po sa social media. Ang lahat ng impormasyong nakasaad sa bidyong ito ay batay sa mga pahiwatig at haka-haka na ibinigay at binibigay ng may-ari ng social media account.